Ang malawak na hapagkainan ng mga De Villa sa Forbes Park ay larawan ng perpektong pamilya. Nagniningning ang mga kubyertos na pilak sa ilalim ng ilaw mula sa eleganteng chandelier. Ang amoy ng bagong lutong steak at roasted vegetables ay nangingibabaw sa hangin. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Ricardo Ricky De Villa, ang presidente at CEO ng De Villa Holdings, isang lalaking nagtagumpay sa sarili niyang pagsisikap. Sa kanyang kanan ay ang kanyang asawang si Eliza. May hawak ng ngiting kasing init ng kandilang nasa gitna ng kanilang mesa. Sa kaliwa naman ay ang kanilang kaisa-isang anak na si Anton, abala sa kanyang tablet. "How was your day, Hon?" tanong ni Eliza, habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Ricky. "The usual. Meetings, calls, closing a new deal," sagot ni Ricky, habang ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "How about you? Another charity event?" Tumango si Eliza. "It was fulfilling. We were able to raise funds for the new community library in Laguna." "That's my wife, always helping others," sabi ni Ricky, sabay abot sa isang maliit na kahon na nakabalot sa mamahaling papel. "Happy anniversary, my love." Binuksan ito ni Eliza at tumambad ang isang simpleng pares ng hikaw na perlas. Maganda, simple, at ligtas. "Oh, Ricky, they're beautiful. Thank you." Hinalikan niya ito sa pisngi. Ngumiti si Ricky, ngunit ang isip niya ay nasa ibang regalo. Isang Hermes Birkin bag na kulay pula, ang paborito ni Isabel. Isang regalong mas mahal pa sa sasakyan, isang investment, sabi niya sa sarili. Para sa babaeng nagpapatibok ng kanyang puso sa paraang matagal nang kinalimutan ni Eliza. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Isang text message. Alam na niya kung kanino galing. From Bell 3, call me. It's urgent. I miss you, Daddy Ricky. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba at pananabik. Kailangan niyang gumawa ng paraan. "Excuse me for a moment," sabi niya. "Sabay tayo." "I just need to take this important call from an international investor. You know how it is." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Eliza. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang pribadong opisina. Ang pinto ay isinara niyang mabuti. Ang bawat hakbang palayo sa hapagkainan ay parang pagtakas patungo sa kanyang totoong mundo. Idinayal niya ang numero ni Isabel. Sa unang ring pa lang ay sinagot na nito. "Bakit ang tagal mo?" Malambing ngunit may pagtatampong tanong sa kabilang linya. "I was having dinner with my family, Belle. You know that." Pabulong na sagot ni Ricky. "Kumakain ka lang habang ako dito. Hindi mapakali." "I have news," sabi ni Isabel, at biglang nagbago ang tono nito. May halong kaba at pananabik. "What is it?" "Did you like the bag?" "I love it." "But that's not it, Ricky. May mas importante pa." Huminga ito ng malalim. "I went to the doctor today for my final check-up." Napaupo si Ricky sa kanyang leather na upuan. "And what did Dr. Reyes say?" Narinig niya ang mahinang paghagik-gik ni Isabel sa kabilang linya. "Congratulations, Daddy Ricky. It's confirmed." Saglit na katahimikan. "It's not just one." Kumunot ang noo ni Ricky. "What do you mean it's not just one?" "We're having twins." Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Ricky. Kambal. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ang plano niyang maayos na paghihiwalay kay Eliza ay biglang naging isang komplikadong problema. "Ricky, are you still there? Hindi ka ba masaya?" Tanong ni Isabel. Ang lambing sa boses ay napalitan ng pag-aalala. Of course I'm happy, baby." Pilit na sagot ni Ricky, habang pinupunasan ang pawis na namumuo sa kanyang noo. "I'm just shocked. Twins, wow." Ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang corporate event, 5 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang unang beses na nakita si Isabel, isang modelo na may ngiting nakakaakit at mga matang nangangako ng abentura. Sa isang iglap,
Ang kanyang tahimik at predictable na buhay may asawa kay Eliza ay naging kulang, naging mapurol. Si Isabel ang apoy, ang panganib, ang lahat ng bagay na hindi si Eliza. At ngayon, ang apoy na yon ay magkakaroon ng dalawang resulta. "This changes everything, Ricky," sabi ni Isabel. Ang boses ay seryoso na. "You promised me. You promised us a new life. Kailan mo sasabihin sa kanya?" "Soon, Belle. I promise. I'm working on it. Just give me a little more time to fix things," sabi ni Ricky, kahit hindi niya alam kung paano sisimulan. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Ang bigat ng dalawang buhay na kanyang nilikha sa labas ng kanyang kasal ay dumagan sa kanyang balikat. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang pakiramdam ng kapangyarihan, pagmamataas. Nagawa niya ito. Kaya niyang panagutan ito. Siya si Ricardo de Villa. Walang problemang hindi niya kayang solusyonan, lalo na kung pera ang pag-uusapan. Bumalik siya sa kwarto nila ni Eliza. Nadatnan niya itong mahimbing nang natutulog. Ang hikaw na perlas ay nakapatong sa bedside table. Tinitigan niya ang payapang mukha ng kanyang asawa. May kaunting kirot ng konsensya, isang maliit na tinig na nagsasabing mali ang lahat ng ito. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. "She will be fine," sabi niya sa sarili. Bibigyan niya ito ng sapat na pera para mabuhay ng komportable. Si Anton ay hindi magkukulang sa anumang bagay. Ito ang pinakamagandang solusyon para sa lahat. Karapatan niyang maging masaya. Pinaghirapan niya ang lahat ng ito. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi ni Eliza, maingat na huwag itong magising. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang huling pumasok sa isip niya ay hindi ang asawang katabi, kundi ang imahe ni Isabel at ang dalawang sanggol na magpapatunay ng kanyang tagumpay at virilidad. Sa kabilang banda ng kama, idinilat ni Eliza ang kanyang mga mata sa dilim. Hindi siya tulog. Narinig niya ang bawat pabulong na salita mula sa pag-uusap sa telepono kanina nang dumaan siya sa tapat ng opisina. Kinabukasan, habang abala si Ricky sa opisina sa pagpaplano ng kanyang bagong buhay, si Eliza naman ay tahimik na nag-aayos ng mga gamit ng asawa. Inililigpit niya ang business suit na isinuot nito kahapon. Habang kinakapa ang mga bulsa, bago ito ilagay sa labahan, isang maliit at nakatuping papel ang kanyang nakuha. Isang resibo mula sa isang kilalang-kilalang jewelry store sa Greenbelt. Ang petsa ay noong isang linggo lang. Ngunit hindi ang pangalan ng tindahan ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang nakasulat na item at ang presyo nito. Item: Diamante Celestial Necklace. Amount: PHP 3,500,000 halbros. Tinitigan niya ang resibo. Tinitigan niya ang hikaw na perlas sa kanyang tenga na bigay ni Ricky para sa kanilang anibersaryo. At sa katahimikan ng kanilang malawak na walk-in closet, alam na ni Eliza na ang kasinungalingan ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang katotohanang nakasulat sa papel na may presyong katumbas ng 3,250,000 piso. Ang resibo ay tila may sariling bigat sa kamay ni Eliza. Malamig, matalas. Bawat numero sa piraso ng papel na yon ay parang hiwa sa kanyang puso. 3,250,000 piso para sa isang kwintas na hindi niya kailanman nakita, ninaramdaman sa kanyang leeg. Ang simpleng hikaw na perlas sa kanyang mesa ay tila isang insulto, isang paalala ng kung ano na lamang ang tingin sa kanya ni Ricky. Isang obligasyon na kailangang bigyan ng mumurahing pampalubag loob. Dahan-dahan niyang itinupi ang resibo at itinago ito sa isang maliit na kahon kung saan nakalagay ang mga luma niyang alahas. Hindi niya ito itatapon, hindi niya ito iwawala. Ito na ang kanyang unang ebidensya. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sinubukan niyang maging normal. Ngumiti siya. Nagtanong tungkol sa araw ni Ricky. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nagbabantang bagyo. "Ricky?" Mahinahon niyang tawag, habang nagsasalin ito ng alak sa kanyang kopita. "May kaibigan kasi akong naghahanap ng magandang regalo para sa asawa niya."
Naisip ko lang, baka may alam kang magandang bilihan ng alahas? Yung katulad ng binilhan mo ng Diamante Celestial Necklace. Biglang natigilan si Ricky sa pagsasalin. Ang mamahaling alak ay bahagyang tumapon sa puting mantel. Hindi siya lumingon, ngunit nakita ni Eliza ang pagtiim ng kanyang panga mula sa gilid. Saan mo narinig ang pangalan na yan? Tanong ni Ricky. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Nakita ko lang sa isang magazine. It looked exquisite. Pagsisinungaling ni Eliza habang pinagmamasdan ang bawat reaksyon ng kanyang asawa. Mabilis na nakabawi si Ricky. Tumawa ito ng pilit. Iyon ba? Regalo ko yon para sa asawa ng isang importanteng kliyente mula sa Japan. You know, business gesture para masigurado ang deal. Tumango si Eliza. Isang maliit at malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. I see. Of course, for business. Hindi na siya nagsalita pa. Ngunit ang kasinungalingan ni Ricky ay umalingaungaw sa kanyang pandinig, mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang kliyente, isang business gesture, hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanang may iba itong babae. O ang katotohanang minamaliit nito ang kanyang talino. Nang gabing iyon, hindi natulog si Eliza. Hinintay niyang marinig ang mahinang hilik ni Ricky, isang senyales na malalim na ang tulog nito. Dahan-dahan siyang bumangon, dala ang kanyang laptop at nagtungo sa silid-aklatan. Sa dilim, na tanging ilaw lamang mula sa screen ang nagbibigay liwanag, nagsimula siyang mag-imbestiga. Hindi niya alam kung ano ang hahanapin, ngunit may naguudyok sa kanya. Ang pangalan ng jewelry store, ang petsa ng resibo, ang mga business trip ni Ricky sa Palawan, Cebu at Singapore. Binuksan niya ang social media. Nagsimula siya sa mga taong nakatag sa mga larawan ni Ricky sa mga corporate events, mga kasosyo sa negosyo, mga empleyado, mga kakilala. Isa-isa niyang tiningnan ang kanilang mga profile, naghahanap ng anumang koneksyon, anumang pahiwatig. At doon, sa isang larawan mula sa isang product launch noong nakaraang taon, nakita niya ito. Isang babaeng nakapulang bestida, nakatayo malapit kay Ricky, masyadong malapit. Ang kamay ni Ricky ay nasa likod nito, isang kilos na tila kaswal, ngunit para kay Eliza ito ay puno ng pag-aari. Ang babae ay nakangiti sa kamera, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ricky. Isabel Rosales, isang modelo at social media influencer. Ilang klik lang at narating niya ang Instagram profile ni Isabel. Public ito. Isang bintana sa buhay na puno ng karangyaan. Mga biyahe sa mamahaling yate. Mga bagong designer bag. Mga mamahaling kainan. At habang iniscroll niya ang mga larawan, nagsimula siyang makita ang isang pattern. Isang larawan ni Isabel sa isang resort sa Amanpulo, Palawan. Ang petsa, kaparehong linggo ng urgent business meeting ni Ricky doon. Isang larawan niya na may hawak na bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Ricky, white lilies, na may caption na, "Feeling loved." At ang pinakamasakit sa lahat, isang larawan ni Isabel na kuha sa salamin, nakasuot ng isang pamilyar na kwintas na kumikinang sa kanyang leeg. Ang Diamante Celestial Necklace. Ang caption, "The best anniversary gift from the best man." Ang petsa ng post, kaparehong araw ng kanilang tunay na anibersaryo ni Ricky. Napatakip si Eliza sa kanyang bibig. Ang sakit ay parang alon na humampas sa kanya. Tinatangay ang lahat ng natitirang pag-asa. Bawat larawan, bawat caption ay isang patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. 5 taon. 5 taon ng kasinungalingan. Umiyak siya. Tahimik na pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Iyak para sa nawalang tiwala, para sa pamilyang unti-unting winawasak, at para sa sarili niya na naging bulag sa katotohanan. Ngunit habang tumutulo ang kanyang mga luha, may ibang damdaming nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Isang alaala. Ang kanyang ama, isang matagumpay na negosyante noon,
na nawalan ng lahat dahil sa pagtataksil ng kanyang pinakatiwalaang business partner. Naalala niya ang sakit sa mga mata ng kanyang ama, ang kahihiyan, at ang pangako niya sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon sa kanya. Ang tiwala, anak, ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi mo na maibabalik sa dati, sabi ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sa negosyo at sa buhay, laging kang dapat isang hakbang na nauuna. Pinunasan ni Eliza ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya ang Eliza na iiyak na lang sa isang sulok. Hindi siya ang Eliza na magmamakaawa para sa pagmamahal ng isang lalaking hindi na karapat-dapat. Tinapos niya ang kursong Business Administration, summa cum laude, isinuko niya ang kanyang pangarap na karera para suportahan si Ricky. Ngayon, gagamitin niya ang lahat ng kanyang natutunan para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Kinabukasan, tumawag siya sa isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Si Attorney Francisco Frank Reyes, ang abogado ng kanilang pamilya at ang pinagkakatiwalaang kaibigan ng kanyang yumaong ama. "Tito Frank, it's Eliza," sabi niya sa telepono. Ang boses ay kalmado at desidido. "Eliza Hija, kamusta ka na? It's been a long time," masayang bati ng abogado. "I'm fine, Tito. I need your help. Hindi para sa annulment. I need financial advice. I want to understand all our assets, conjugal and corporate, everything." Natahimik saglit ang abogado sa kabilang linya. Tila naramdaman ang bigat sa mga salita ni Eliza. "I understand, Hija. Come to my office tomorrow morning. We'll talk." Bago pa man matapos ang linggo, tumawag muli si Attorney Reyes. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses niya ay seryoso at may halong pag-aalala. "Eliza, pinasuri ko ang mga bank records ninyo. Aayon sa hiling mo," panimula ng abogado. Huminga ng malalim si Eliza. Inihahanda ang sarili. "And, Ma'am Eliza, may mga kahinahinalang paggalaw sa mga bank account ng asawa ninyo. Mukhang may sinusubukan siyang ilipat na malalaking halaga." Hindi na sorpresa si Eliza, ngunit ang kumpirmasyon ay nagpatigas sa kanyang puso. Si Ricky ay hindi lang nagtataksil, naghahanda na itong iwan siya na walang ititira para sa kanya at sa kanilang anak. Ang unang lamat ay naging isang malaking bitak. At alam ni Eliza na kung hindi siya kikilos, guguho ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi siya ang maiipit sa ilalim ng mga guho. Para kay Ricardo Ricky de Villa, ang balita tungkol sa kambal ay hindi na isang problema. Ito ay naging isang hamon. At si Ricky ay isang lalaking nabubuhay sa mga hamon. Ang gulat ay napalitan ng isang mapanganib na kumpiyansa. Siya ang may kontrol. Siya ang gagawa ng mga patakaran. Si Eliza, sa kanyang isipan, ay isang simpleng reyna sa chessboard. Importante sa simula, ngunit madaling isakripisyo para sa endgame. Ang unang hakbang ay isinagawa niya sa isang malamig at modernong opisina sa BGC, kaharap ang kanyang personal na abogado, si Attorney Damian Mendoza, isang taong mas bihasa pa sa paghahanap ng mga butas sa batas kaysa sa pagtatanggol nito. "Clean and simple, Damian. Iyon ang gusto ko," sabi ni Ricky habang nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa bintana ng opisina. "I want to file for annulment." She'll agree. Bibigyan ko siya ng lahat ng gusto niya sa personal na assets. The house, a generous monthly stipend, the cars, but the company, the Villa Holdings stays with me, untouchable. Ngumiti si Attorney Mendoza, isang nangiting tila sanay na sa mga ganitong usapan. "Of course, Ricky. Ang standard procedure ay hati kayo sa lahat ng naipundar ninyo during the marriage. Pero, walang pero," putol ni Ricky. "Eliza knows nothing about the business side of things. Ang alam lang niya ay kung paano mag-organize ng charity ball at mag-shopping. I built that company from the ground up with my own sweat and blood." Hindi siya kasama doon.
I understand, sabi ng abogado. Sabay buklat ng isang folder. May mga paraan para dyan. We can start moving your corporate assets into new shell corporations. We can create documents showing losses in certain departments then reinvest the lost funds elsewhere. Sa mata ng korte, liliit ang value ng kumpanya at liliit din ang kanyang makukuha. It will be complicated but doable. Isang nganggisi ang gumuhit sa labi ni Ricky. Ito ang gusto niyang marinig. Hindi awa kundi solusyon. Do it. And make it fast. I want everything in place within 3 months. Ang pangalawang hakbang ay mas personal, mas masaya. Dinala niya si Isabel sa isang bagong tayong condominium sa Rockwell Center, ang penthouse unit. Pagbukas pa lang ng pinto, tumakbo si Isabel papasok, humahanga sa floor-to-ceiling windows na nagpapakita ng buong skyline ng Makati. Oh my God, Ricky! This is paradise! Sigaw niya, sabay yakap ng mahigpit kay Ricky. Is this it? Is this for us? This is our future, Belle. Bulong ni Ricky sa tenga nito, habang nilalanghap ang mamahaling pabango ng dalaga. Dito natin palalakihin ang mga anak natin. Malayo sa luma at malungkot na bahay na yon. Ipinakita niya rito ang lahat. Ang malawak na master's bedroom, ang walk-in closet na mas malaki pa sa kwarto ng karamihang tao, ang kusinang puno ng state-of-the-art na kagamitan. Habang nagsasalita si Ricky, nagpipirma na siya ng mga papeles sa kanyang isipan. Ang unit na ito ay ilalagay niya sa ilalim ng pangalan ni Isabel. Isang regalo, isang asset na hindi kailanman masisilip ni Eli sa unang korte. I love you, Ricky. I really do. Sabi ni Isabel, habang ang mga matay nagniningning, hindi sigurado kung dahil sa pag-ibig o sa halaga ng property na tinitingnan. I love you too, sagot ni Ricky. At sa sandaling iyon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Ang pangatlong hakbang, ang pinakadelikado, ang pagharap kay Eliza. Isang gabi, habang nagkakape sila sa veranda, sinimulan niya ang kanyang plano. Maingat. Kaswal. Hon, I'm thinking of making a big investment, sabi niya, habang nakatingin sa malayo. It's a high-risk, high-reward venture capital fund focusing on tech startups in Silicon Valley. Malaki ang pwedeng kitain, pero malaki rin ang pwedeng mawala. Lumingon si Eliza mula sa kanyang libro. Talaga? Sigurado ka ba dyan, Ricky? You've always been a careful investor. Sometimes you have to take risks to get ahead. Paliwanag niya. Kailangan kong maglabas ng malaking halaga from our joint account para pondohan ito. Don't worry, I've studied it. Ako nang bahala. Tinitigan siya ni Eliza ng ilang segundo. Mga segundong parang isang oras para kay Ricky. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, naghihintay ng mga tanong, ng pagdududa. Ngunit ang dumating ay isang simpleng tango. Sige dear, you know best when it comes to money. Just be careful. Ganoon lang. Isang tango. Isang paalala na mag-ingat. Gumaan ang dibdib ni Ricky. Napakadali. Masyadong minamaliit ni Eliza ang sarili nitong asawa at minamaliit din nito ang talino niya. Wala itong kamalay-malay. Nang gabing iyon, bago matulog, napadaan si Ricky sa sala kung saan nakasabit ang kanilang mga family portraits. Isang larawan mula sa kasal nila. Pareho silang bata pa at puno ng pangarap. Isang larawan ni Anton nung unang kaarawan nito. Isang larawan nilang tatlo sa Disneyland. Saglit siyang nakaramdam ng kirot. Isang pamilyang kanyang binuo na siya na rin ang sisira. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang damdamin. Hindi niya ito sinisira. Binabago lang niya. This is for the best, sabi niya sa sarili. Si Anton ay magiging masaya. Magkakaroon ito ng 2 bahay, doble ang regalo tuwing Pasko. Si Eliza, bibigyan niya ng buhay na hindi na nito kailangang mag-alala sa pera. At siya, sa wakas, makakamit niya ang tunay na kaligayahan sa piling ni Isabel at ng kanilang mga anak. Puno ng kumpiyansa, pumasok siya sa kanyang opisina
para buksan ang kanyang laptop. Oras na para ilipat ang unang malaking halaga. Isang pag-click lang at magsisimula na ang pagbuwag sa luma para magbigay daan sa bago. Binuksan niya ang kanyang email, handa nang kumpirmahin ang fund transfer. Ngunit isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin mula sa bangko. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking letra. Urgent notification. Status of joint account number 622-819-304. Kumunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito ng walang pag-aalala. Iniisip na isa lamang itong system notification. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang perpektong mundo. Dear Mr. De Villa, this is to inform you that a formal request has been submitted to our legal department to issue a temporary freeze on the aforementioned joint savings account pending a financial review. Submitted by Eliza Santos De Villa. Nanlamig ang buong katawan ni Ricky. Ang laptop ay tila naging isang bloke ng yelo sa kanyang mga kamay. Binasa niya ulit ang pangalan. At muli, Eliza Santos De Villa. Imposible. Ang reynang akala niya'y madaling isakripisyo ay gumawa ng sarili nitong hakbang. Ang katahimikan sa opisina ni Ricky ay binasag ng malakas na pagbagsak ng kanyang kamao sa mamahaling mesa. Ang email ay tila nanunuya, isang digital na sampal sa kanyang mukha. Galit. Hindi, mas malalim pa sa galit. Ito ay paglapastangan sa kanyang kapangyarihan. Bagsak ang balikat na sumugod si Ricky sa kanilang silid. Ang pinto ay halos masira sa kanyang pagtulak. Nadatnan niya si Eliza na kalmadong nakaupo sa gilid ng kama, nagbabasa ng libro na para bang isa lang itong ordinaryong gabi. Ang payapang imahe nito ang mas lalong nagpaalab sa kanyang galit. What is this? Sigaw niya. Iwinawas-iwas ang kanyang telepono na nagpapakita ng email mula sa bangko. Anong karapatan mong galawin ang pera ko? Dahan-dahang isinara ni Eliza ang kanyang libro. Maingat na inilagay ang bookmark dito. Itinabi niya ito sa bedside table bago dahan-dahang tumingin kay Ricky. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon itong isang malamig na kalmadong hindi pa kailanman nakita ni Ricky sa kanya. Pera natin, Ricky. Hindi mo pera. Mahinahon niyang pagtatama. Huwag mo akong pilosopohin, Eliza. Alam kong may alam ka sa mga investment ko. Are you trying to sabotage me? Dahil lang sa selos? How childish. Hindi sumagot si Eliza. Sa halip tumayo siya, lumakad patungo sa kanyang drawer at may kinuha mula roon. Ang resibo ng Diamante Celestial Necklace. At sa likod nito, ilang mga larawang nakaprint sa bond paper, mga larawan mula sa Instagram ni Isabel, ang kwintas, ang mga biyahe, ang mga petsa. Inilatag niya ito isa-isa sa ibabaw ng kama. Walang salita, walang akusasyon, tanging mga ebidensya lamang na nagsasalita para sa kanilang sarili. Napatitig si Ricky sa mga larawan. Ang sikretong mundo na maingat niyang itinago ay nakalantad na ngayon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang kwarto. Nawala ang kanyang galit, napalitan ng pagkabigla. How did you? You underestimate me, Ricky. You always have, sabi ni Eliza. Ang boses ay walang emosyon. Akala mo, habang nagpapakasaya ka, ako ay isang hangal na naghihintay sa bahay. Akala mo, ang mundo ko ay umiikot lang sa mga anak mo at sa mga charity events ko. You were wrong. Bumalik ang yabang ni Ricky. Ngayon abistado na siya, ang tanging natitira na lang ay ang pag-atake. So what? Oo, mayroon akong iba. Dahil binibigay niya sa akin ang hindi mo na kayang ibigay. At wala kang pakialam doon. I earned all of this. Kung gusto kong gastusin ang pera ko sa kanya, gagawin ko. Ginawa mo na nga, sabi ni Eliza, sabay turo sa mga papel. Kaya ngayon, sisiguraduhin kong ang natitira ay mapupunta sa nararapat, sa anak mo, at sa akin.
Tumawa si Ricky nang mapakla. You think you can fight me? Eliza, you are nothing without me. Isang may bahay ka lang. Ako? Ako ang nagpatakbo ng isang imperyo. Sa tingin mo, matatalo mo ako sa isang pirasong papel mula sa bangko? Lumakad si Ricky palabas ng silid, padabog na isinara ang pinto. Kailangan niyang tawagan si Isabel. Kailangan niyang ayusin ang gulong ito. Sa pag-alis ni Ricky, doon lamang nanghina ang mga tuhod ni Eliza. Napaupo siya sa kama, ngunit hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ang naramdaman niya ay isang malamig na determinasyon. Nagsimula na ang giyera. At sa pagkakataong ito, handa siyang lumaban. Hawak ang telepono. Naglakad si Ricky papunta sa veranda. Kailangan niya ng hangin. Mabilis niyang idinayal ang numero ni Isabel. Hi baby? Sagot nito, malambing gaya ng dati. Miss na kita. Kailan mo ako dadalhin ulit sa penthouse? Listen Belle, may maliit na aberya. Sabi ni Ricky. Pilit pinapasigla ang boses. Nalaman na ni Eliza. But don't worry, it's nothing. Isang maliit na gulo lang ng isang selosang asawa. I have it all under control. Anong nalaman niya? Ricky, sinabi mo maayos ang lahat. Paano na kami ng mga anak mo? You promised. Nagsimula nang magpanik ang boses ni Isabel. Shh, I told you, I will handle this. Pagpapakalma ni Ricky. Huwag kang mag-alala, okay? This is just a small hiccup. Trust me. Ako pa rin ang may hawak ng lahat, especially the company. Kinabukasan, habang si Ricky ay abala sa pagtawag sa kanyang mga financial advisor, si Eliza naman ay tahimik na nakaupo sa loob ng opisina ni Attorney Frank Reyes. Ang lugar ay amoy ng mga lumang libro at mamahaling kape, amoy ng kapangyarihan at batas. The account freeze was a good first move, Eliza. Sabi ni Attorney Reyes habang tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang mesa. It got his attention, pero ito ay pansamantala lamang. He will find ways around it. We need to move to the next phase. What's the next phase, Tito Frank? Tanong ni Eliza, ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Tumingin sa kanya ang matandang abogado. May paghanga at kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. Mas malaki itong laban, Hija. Hindi lang ang personal na yaman ninyo ang usapan. The company, the Villa Holdings, diyan nakasalalay ang tunay niyang kapangyarihan. I know, sabi ni Eliza, at alam ko rin na gagawin niya ang lahat para hindi ako makakuha ng kahit isang sentimo mula roon. Exactly. Kaya kailangan natin siyang unahan, sabi ni Attorney Reyes, sabay abot ng isang folder kay Eliza. I've spoken to some of the board members. Yung mga matatandang kaibigan pa ng papa mo. They are willing to listen. We will file an injunction, isang legal order na pipigil sa board of directors kasama si Ricky na gumawa ng anumang major financial decisions, selling of assets, major fund transfers, corporate restructuring, nang walang approval ng korte. Tumango si Eliza. Gawin natin. Hija, this will get ugly. It will be a public fight. Sigurado ka ba? Tumingin si Eliza sa labas ng bintana. He started this war, Tito. Tatapusin ko lang. Pagkatapos ng ilang araw, ang small hiccup ay nagiging isang malaking sakit ng ulo. Hindi niya ma-access ang malalaking pondo. Ang bawat transaksyon ay dumadaan sa masusing pag-iinspeksyon. Nagsimula na siyang mainis. Sa kanyang galit, tinawagan niya ang kanyang CFO, si Manny. Manny, I need you to liquidate some of our bonds. I need 50 million in a separate account by tomorrow. Utos ni Ricky. Narinig niya ang alanganing pag-ubo ni Manny sa kabilang linya. Sir Ricky, may problema po. Hindi po ganoon kadali. Anong hindi madali? Ako ang CEO. Just do it. Sigaw ni Ricky. Sir, may mga bagong protocol po. We can't. Parang nakatali po ang mga kamay namin. Habang kausap niya si Manny, pumasok ang isang tawag sa kabilang linya. Si Attorney Damian Mendoza, ang kanyang abogado.
May kaba sa tono nito. Ricky, I need to talk to you. Now. Sabi ni Damian, walang anumang pagbahati. I'm busy, Damian. May inaayos lang ako dito sa kumpanya. Ricky, iyan na nga ang problema. Halos pasigaw na, sabi ng abogado. Hindi lang personal assets ang problema. May nag-file ng injunction laban sa Board of Directors ng De Villa Holdings. Kumpirmado na. Pinirmahan na ng huwes kaninang umaga. Natigilan si Ricky. Ang telepono ay tila dumikit sa kanyang tenga. What? What does that mean? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng kanyang abogado. It means you're still the CEO, Ricky. You can still sit in your fancy office, but you can't make any major financial decisions. You can't touch the real money. Your hands are tied. Ang mga huling salita ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Your hands are tied. Katulad ng sinabi ng kanyang CFO. Ang reynang akala niya ay na-corner na niya. Ay hindi lang pala gumawa ng sariling hakbang. Nagdeklara na ito ng giyera sa buong kaharian niya. Ang injunction ay hindi lang isang legal na dokumento para kay Ricky. Ito ay isang kadena na nakatali sa kanyang mga kamay. At ang bawat araw na lumilipas, tila lalong humihigpit ang pagkakatali nito. Ang kumpiyansa na dati bumabalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkabalisa. At ang pagkabalisa na yon ay may boses at ang pangalan nito ay Isabel. Tumunog ang kanyang telepono at nakita niya ang pangalan nito sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Belle! Bati niya. Pilit pinapasigla ang boses. Huwag mo akong mabel dyan, Ricardo. Ang malambing na tono ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang matinis at galit na boses. Isang linggo na mula noong sinabi mong aayusin mo ang lahat. Pero ano, naka-freeze pa rin daw ang mga account mo, sabi ng bangko. I tried using the supplementary card you gave me, and it was declined. Declined, Ricky. Anong klaseng kahihiyan yon? Napapikit si Ricky. Minamasahe ang kanyang sentido. Belle, calm down. May mga legal na proseso lang na kailangang daanan. It's a temporary setback. Temporary? Ricky, malapit na akong manganak. Temporary ba yon? Kailangan ko ng kasiguraduhan. Ang penthouse hindi pa pala fully paid. Ang mga tseke na binigay mo tumalbog. Pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko. Akala nila, isa akong reyna. Yun pala, reyna ng mga tumalbog na tseke. I'm working on it, okay? Hindi mo naiintindihan. This is a war. Eliza is fighting dirty. Wala akong pakialam sa giyera ninyo ni Eliza. Sigaw ni Isabel sa kabilang linya. Ang pakialam ko ay ang kinabukasan ng mga anak mo, mga anak natin. Kung hindi mo kayang ibigay sa amin ang buhay na ipinangako mo, Ricky, baka kailangan kong humanap ng ibang paraan para makuha ito. Baka kailangan kong ipaalala sa buong Maynila kung gaano ka kaperpektong asawa at ama. Ang banta ay malinaw. Isang iskandalo. Media. Ang pangalan ng De Villa nawawasakin. Don't you dare, Isabel. Mahinang sabi ni Ricky. Ang banta ay may halong desperasyon. Subukan mo ako, Ricky. Subukan mong baliwalain ang mga anak mo. Sabi nito bago marahas na ibinaba ang tawag. Napahilamos si Ricky sa kanyang mukha. Ang mga pader ay tila lumalapit sa kanya. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng kapangyarihan. Kailangan niyang mabawi ang kontrol. Kinabukasan, sinubukan niyang igiit ang kanyang awtoridad. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Lorna, call an emergency board meeting this afternoon, 2 p.m., mandatory attendance. Yes, sir, sagot ng sekretarya. Ngunit pagkalipas ng isang oras, bumalik si Lorna sa kanyang opisina. May alanganing ekspresyon sa mukha. Sir, I'm sorry po. Hindi po yata matutuloy ang meeting. What do you mean, hindi matutuloy? Taas kilay na tanong ni Ricky. Si Mr. Tan po, may bigla ang flight daw pa Hong Kong. Si Mrs. Guidotti, may family emergency daw po.
De Genoa, Alcaraz, nakakonfine daw sa ospital. Isa-isang listang paliwanag ni Lorna. Halos kalahati po ng board, may mga biglaang commitment. Tinitigan ni Ricky ang kanyang sekretarya. Ang mga palusot ay masyadong perpekto, masyadong sabay-sabay. Ito ang mga taong dati handang i-cancel ang sarili nilang kasal para lang makadalo sa meeting niya. Ngayon, iniiwasan siya. May mali. Isang malaking mali. Find out what's really going on. Utos niya kay Lorna. And get me money from finance, now. Pumasok si Manny sa kanyang opisina, pawisan ng noo. Manny, I want a list of our top shareholders. Lahat. At gusto kong malaman kung may anumang paggalaw sa stocks ng kumpanya nitong mga nakaraang buwan. Sabi ni Ricky. Actually, sir, yun na nga po ang isa sa mga inaalala ko. Sabi ni Manny, sabay abot ng isang folder. May napansin po kami. Over the past 3 months, 3 sa mga long-time minority shareholders natin ang biglang nagbenta ng kanilang mga parte. Binuksan ni Ricky ang folder. Ang mga pangalan ay pamilyar sa kanya. Mga kaibigan ng kanyang ama, mga taong tumulong sa kanya noong nagsisimula pa lang siya. Why wasn't I informed? Sir, dumaan po sa tamang proseso at ang bumili, isa lang pong entity. Who? Isang private investment firm, sir. Ang pangalan, Veritas Capital Partners. Veritas Capital Partners, hindi pamilyar ang pangalan. Hindi ito isa sa mga malalaking manlalaro sa industriya. Trace them. I want to know everything about this company. Who owns it? Who's behind it? I want a name, money. Maghapon na nagkulong si Ricky sa kanyang opisina. Ang pakiramdam na may mga aninong gumagalaw sa paligid niya ay hindi na niya maalis. Ang pag-iwas ng board, ang biglaang pagbebenta ng mga shares, ang pag-atake ni Eliza sa kanyang personal na yaman. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay planado. May isang taong nagmamanipula sa likod ng lahat. Isang taong hindi niya makita. Isang kalabang hindi niya mapangalanan. Ang yabang niya ay unti-unting nilalamon ng takot. Hindi na ito isang simpleng away mag-asawa. Ito ay isang corporate takeover. At siya ang target. Gabi na nang muli siyang mapag-isa sa opisina. Ang syudad sa labas ay puno ng mga ilaw, ngunit ang mundo niya ay unti-unting nagdidilim. Tinitingnan niya ang kanyang telepono, nag-iisip kung tatawagan ba ulit si Isabel, kung magmamakaawa ba. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, umilaw ang screen. Isang message notification mula kay Isabel. Binuksan niya ito. Hindi ito mga salita. Isa itong larawan. Isang black and white na imahe ng isang ultrasound. Malinaw na makikita ang dalawang maliliit na anyo sa loob. At sa ilalim ng larawan, isang maikli at malamig na mensahe. 2 weeks, Ricky. Bigyan mo ako ng kasiguraduhan o malalaman ng buong Maynila kung sino ang ama ng mga anak ko. Nabitawan ni Ricky ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa makapal na karpet nang walang tunog. Ang mga anino ay hindi na lamang papalapit. Nandito na sila. At meron na siyang taning. Ang conference room sa opisina ni Attorney Frank Reyes ay malamig at walang kaluluwa. Gawa sa salamin at bakal. Tila ito isang hawla na nagpapakita ng tanawin ng BGC. Isang paalala ng kapangyarihan at yaman na pinag-aagawan ngayon. Sa isang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Ricardo de Villa at ang kanyang abogado. Si Attorney Damian Mendoza. Si Ricky ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang suit, isang baluti para sa isang sundalong sugatan na. Ngunit pilit pa ring nagpapakita ng tapang. Sa kabilang panig, nakaupo si Eliza kasama si Attorney Frank Reyes. Kalmado si Eliza. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang simpleng puting bestida na suot niya ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng lugar. Ngunit sa halip na magmukha siyang mahina, nagbigay ito sa kanya ng aura ng kapayapaan at hindi matitinag na lakas.
Binasag ni Attorney Mendoza ang katahimikan. My client is a reasonable man, panimula nito, ang boses ay puno ng pilit na pakikipagkaibigan. Mr. De Villa is willing to offer a very generous settlement to finally put this unfortunate matter to rest. Inilatag nito ang isang proposal sa mesa. Mrs. De Villa will get the Forbes Park property, 2 cars of her choice, and a lifetime monthly stipend of 1 million pesos. In exchange, she will drop all claims to De Villa Holdings and its assets, and the annulment will proceed uncontested. Tumingin si Ricky kay Eliza, isang bahagyang nangisi ang nasa kanyang labi. Ito na ang kanyang huling alas, isang alok na hindi matatanggihan ng kahit sinong babae, lalo na ng isang babaeng nasanay lang sa karangyaan na walang sariling pinagkakakitaan. Sa halip na sumagot si Eliza, tumingin siya kay Attorney Reyes, isang tahimik na senyas. Ang matandang abogado ay tumango, kinuha ang proposal at tiningnan ito na parang isang basahan. Attorney Mendoza, Mr. De Villa, we appreciate the gesture. Sabi ni Attorney Reyes, may bahid ng pagkasarkastiko sa kanyang boses. Ngunit may kaunting problema sa alok ninyo. In fact, malaki. Tinaasan ng kilay ni Attorney Mendoza. And what might that be? Ngumiti si Attorney Reyes. Isang nangiting matalas. Ngiting sanay sa mga laban sa korte. You see, Mr. De Villa, you cannot offer my client what she already legally owns. Naguluhan si Ricky. What are you talking about? Mula sa isang mamahaling leather briefcase, naglabas si Attorney Reyes ng isang makapal na folder at inilatag ito sa mesa. Mr. De Villa, natatandaan mo ba ang paunang kapital na ginamit mo para itayo ang De Villa Holdings? Ang perang yon ay hindi galing sa'yo. Galing iyon sa mana na iniwan ng ama ni Eliza sa kanya. Isang pautang na hindi mo kailanman formality na binayaran. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Ricky. That was years ago. That was a gift. A wife's support for her husband. Hindi iyon ang sinasabi ng mga dokumentong ito, sabi ni Attorney Reyes habang binubuklat ang folder. Over the past 5 years, every time you transferred large sums of money to what you thought were secret personal accounts for your extracurricular activities, my client, with her signature, was legally documenting them. Not as withdrawals, but as loan repayments. Bawat sentimo na sinubukan mong itago ay sa katunayan, pagbabayad sa utang mo sa kanya. The Forbes Park property, the cars, even your shares in the country club, they are all legally under her name now, as collateral and payment for that initial loan plus interest. Kalokohan to! Pinirmahan niya ang mga dokumento. Sigaw ni Ricky, sabay tayo. Pinirmahan niya ang mga dokumentong nagpapatunay na binabayaran mo ang utang mo sa kanya. Kalmadong sagot ni Attorney Reyes. Maraming salamat sa pagiging masigasig sa pagbabayad. Ang bawat salita ay parang suntok. Siya mismo ang nagbigay daan sa kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang na akala niya'y pagiging tuso ay paghuhukay pala sa sarili niyang libingan. Napahahawak si Ricky sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mukha ay namumutla. Fine, sabi niya sa nanginginig na boses. Kunin niyo na ang lahat. Ang bahay, ang mga kotse, wala akong pakialam. Pero ang De Villa Holdings, akin yan. Ako ang nagtayo niyan. I am the company. Ito na ang kanyang huling muog. Ang kanyang imperyo. Ang pinagmumulan ng kanyang pagkatao. Tumingin si Attorney Reyes kay Eliza at tumango ulit ito. Ito na ang huling pagbagsak ng espada. Diyan ka nagkakamali, Mr. De Villa. Malumanay na sabi ni Attorney Reyes. Halos parang naawa pa. Nitong mga nakaraang linggo, marahil ay napansin mong iniiwasan ka ng board na may mga shareholder na biglang nagbenta ng kanilang parte. Marahil, narinig mo na rin ang pangalan ng isang investment firm, Veritas Capital Partners? Biglang naalala ni Ricky ang pangalang yon. Ang misteryosong kumpanya. Napatitig siya kay Attorney
Reyes, ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang sistema. Veritas, pagpapatuloy ng abogado, salitang Latin para sa katotohanan. At ang katotohanan, Mr. De Villa ay ang nag-iisang may-ari at founder ng Veritas Capital Partners. Huminto ito saglit, hinahayaan ang bawat salita na tumatak sa isipan ni Ricky. Ay ang babaeng kaharap mo ngayon. Kung ang unang revelasyon ay isang suntok, ito ay isang kidlat na tumama sa puso ni Ricky. Ang lahat ng kapangyarihan ay nawala sa kanyang katawan. Napaupo siya ng malakas sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig kay Eliza na parang isang multo. Ang babaeng minamaliit niya. Ang babaeng tinawag niyang simpleng may bahay. Ang babaeng akala niya ay madaling lokohin. Ito pala ang nag-iisang reyna sa chessboard. At lahat sila, kasama na siya, ay mga piyesa lamang sa laro nito. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang yabang ay napalitan ng kawalan. Ang galit ay nalunod sa isang malawak na karagatan ng pagkabigla at pagkabigo. He was outplayed. He was destroyed. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Eliza. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi masaya. Ito ay payapa. Ang boses ng isang taong natapos na ang laban. Tumayo siya. Inayos ang kanyang bestida. Tiningnan niya ang wasak na lalaking dati niyang minahal. Hindi na may sakit, kundi may awa. Tapos na tayo, Ricardo. Sabi niya, ang bawat salita ay malinaw at pinal. Wala ka nang babalikan pa. Tumalikod si Eliza at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Kasunod si Attorney Reyes. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Naiwan si Ricardo De Villa sa loob ng malamig na hawlang salamin, napapaligiran ng mga guho ng imperyong akala niya ay sa kanya. Habang ang huling halakhak, isang tahimik at matagumpay na halakhak, ay umaling-awngaw, hindi mula sa bibig ni Eliza, kundi mula sa kapalaran mismo. Ang paglabas ni Ricky mula sa conference room ay parang paglalakad ng isang taong hinatulan ng kamatayan. Bawat hakbang sa makapal na karpet ay mabigat. Bawat paghinga ay mababaw. Ang ingay ng syudad sa labas ay tila nababalutan ng isang makapal na kumot ng katahimikan. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa kanyang sasakyan o kung paano niya napindot ang elevator button pabalik sa kanyang opisina sa De Villa Holdings. Pagbukas ng pinto ng elevator sa executive floor, ang unang bumungad sa kanya ay ang mga matang umiiwas sa kanya. Ang mga empleyadong dati yumuyuko at bumabati sa kanya ng "Good morning, Sir Ricky," ay biglang naging abala sa kanilang mga computer o nagkunwaring may mahalagang tinitingnan sa kanilang mga telepono. Ang balita ay kumalat na, mas mabilis pa sa apoy. Sa loob ng kanyang opisina, ang opisina na dati ay sa kanya, nandoon na si Lorna, ang kanyang sekretarya, na may kasamang 2 security guard. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang simpleng kahon na karton. "Sir," sabi ni Lorna, ang boses ay nanginginig at puno ng awa. "Utos po ng bagong management. Personal belongings niyo lang po ang pwede ninyong kunin." "Bagong management?" Ulit ni Ricky. Ang boses ay walang buhay. Si Ma'am Eliza po ang bagong chairperson ng board at nag-appoint na po sila ng bagong CEO, effective immediately. Dahan-dahan, sinimulan ni Ricky na ilagay ang kanyang mga gamit sa loob ng kahon. Ang picture frame nila ni Anton, ang isang mamahaling pluma na regalo sa kanya. Ang mga libro sa pamamahala na dati itinuturing niyang Biblia. Bawat bagay na kanyang hinahawakan ay isang alaala ng buhay na winasak niya. Habang nag-iimpake siya, ang 2 guard ay nakatayo sa may pinto. Hindi inaalis ang tingin sa kanya na para bang isa siyang magnanakaw sa sarili niyang kaharian. Ang huling pagbagsak ng kanyang dignidad ay nang ihatid siya ng mga guard hanggang sa elevator. Habang nagsasara ang pinto, nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga dating empleyado, nakasilip mula sa kanilang mga cubicle.
Mga mukha ng awa, tsismis, at marahil kasiyahan. Pagdating niya sa Forbes Park, ang malaking bakal na tarangkahan ng kanilang bahay ay nakasara. Pinindot niya ang intercom. "Mang June, papasukin mo ako." Utos niya sa security guard na matagal nang nagsisilbi sa kanila. Ilang sandali ng katahimikan bago sumagot ang gwardiya. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Sir Ricky, pasensya na po. Mahigpit po ang utos ni Ma'am Eliza. Hindi na po kayo pwedeng pumasok." "Ano? Bahay ko yan. Buksan mo to, June," sigaw ni Ricky. "Pasensya na po talaga, sir. Trabaho lang po," sabi nito bago tuluyang tumahimik ang intercom. Napatingala si Ricky sa malaking bahay. Ang mga ilaw ay nakabukas. Sa isang bintana sa itaas, nakita niya ang anino ng kanyang anak na si Anton. Ang kanyang pamilya ay nasa loob, nagpapatuloy sa buhay habang siya ay nasa labas. Isang estranghero na tinitingnan ng buhay na hindi na sa kanya. Pumasok siya sa kanyang kotse, walang patutunguhan. Ang tanging naiisip niya ay isang pangalan, isang pag-asa. Isabel. Nanginginig ang mga kamay na idinayal niya ang numero nito. Kailangan niya ng isang lugar na mauuwian. Kailangan niya ng isang taong magsasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. "Hello, baby," sagot ni Isabel. Ang boses ay tila na iniinip. "Belle," sabi ni Ricky. Ang boses ay basag. "I need you. I need to see you. Pupunta ako dyan sa penthouse." Teka. Mabilis na sagot ni Isabel. "Anong nangyari? Ayos na ba? Nakuha mo na ba ang pera?" Huminga ng malalim si Ricky. "Wala na, Belle. Wala nang natira." Halos pabulong niyang sabi. "Eliza, she took everything. The company, the house, the money, everything." Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. "Belle, are you there?" Narinig niya ang isang tawa, isang malamig, mapait at puno ng panunuya na tawa. "So talo ka? Ang isang Ricardo de Villa na ubusan ng alas? Pinaglaruan ka lang ng isang simpleng may bahay? Belle, please. I need you right now. Just let me come over." "Para ano, Ricky? Para maging palamunin ko? Para ako ang bumuhay sa'yo at sa dalawang bata sa tiyan ko? Akala mo ba minahal kita dahil sa galing mo sa kama? Gumising ka, Ricky. Minahal kita dahil sa pera mo. Dahil sa buhay na kaya mong ibigay." Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Ricky. Mas masakit pa sa ginawa ni Eliza. "At ngayon, wala ka ng kwenta," sigaw ni Isabel. "Paano na kami ng mga anak mo? Huwag mo na akong tatawagan." Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Nagmaneho si Ricky nang walang direksyon. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang yabang, ang galit, ang lahat ay naglaho na. Ang natira na lamang ay isang malawak na kawalan. Gabi na nang mag-check-in siya sa isang maliit at medyo maruming hotel sa Quezon City. Ang amoy ng murang air freshener at luma na carpet ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama na matigas. Inilabas ang kanyang laptop at binuksan ang kanyang personal bank account, ang huling account na hindi pa nagagalaw. Ang screen ay umilaw. Ipinapakita ang balanse. PHP Sanin 4231, iyon na lang ang natira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Mula sa bilyonaryo, ngayon ay mas mahirap pa siya sa kanyang mga dating driver. Hinagis niya ang laptop sa sahig. Napasubsob siya sa kanyang mga palad at humagulhol. Isang iyak na puno ng pagsisisi, kahihiyan at pag-iisa. Wala na siyang asawa, wala na siyang pamilya, wala na siyang kumpanya, wala na siyang minamahal, wala siyang pera, wala na siyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, umilaw ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng kama. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Sa pag-aakalang baka ito'y si Eliza o isang kaibigan, kinuha niya ito. Pagbukas niya ng mensahe, isang larawan ang lumitaw.
Dalawang maliliit na sanggol, mapupula pa, nakahiga sa loob ng magkahiwalay na incubator sa isang ospital. Ang kanyang mga anak. Kasunod ng larawan, isang text message ang pumasok. From unknown number. Ang ganda nila, di ba? Kamukha mo. Kung gusto mo silang makita at kung ayaw mong iwan ko sila sa pinto ng DSWD, maghanda ka ng 10 milyon na milyon. Bibigyan kita ng 1 linggo. Nabitawan ni Ricky ang telepono. Ang kanyang pag-iyak ay naputol. Ang desperasyon ay napalitan ng purong takot. Ang babaeng nagdeklara na wala na siyang kwenta ay ngayon, ginagamit ang sarili nilang mga anak para pigain ang huling patak ng dugo mula sa kanya. Ang mga sumunod na araw para kay Ricky ay isang malabong panaginip ng takot at desperasyon. Ang 4 na sulok ng kanyang maliit na kwarto sa hotel ang naging kanyang kulungan. Ang bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapadala ng kuryente ng kaba sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang tawagan muli si Isabel. 10 milyon, Ricky. Wala nang tawad. Malamig na sabi nito sa kabilang linya. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera, Belle? Alam mong wala na akong kahit ano. Halos magmakaawang sabi ni Ricky. Isabel, please. Mga anak natin yan. Paano mo nagagawa sa kanila to? Narinig niya ang isang tawa sa kabilang linya. Huwag mong gamitin sa akin ang drama na yan, Ricardo. Ikaw ang ama. Responsibilidad mo sila. Kung talagang mahalaga sila sa'yo, gagawa ka ng paraan. Mayroon ka pang 4 na araw. At muli, ibinaba nito ang tawag. 4 na araw. Parang isang hatol na kamatayan. Tinawagan niya ang iilang mga kaibigan na akala niya'y malalapitan niya. Ngunit ang balita ng kanyang pagbagsak ay kumalat na. Ang iba ay hindi sinasagot ang kanyang tawag. Ang iba naman ay nagbibigay ng mga palusot. Walang gustong madamay sa isang taong lugmok. Walang gustong magpautang sa isang bankrupt. Sa 3 araw, habang nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto, ang natitirang barya sa kanyang bulsa ay tila nangungutya sa kakanya. Wala na siyang pagpipilian. Mayroon na lang siyang isang huling baraha na susubukan, isang barahang puno ng kahihiyan, isang barahang susugat sa lahat ng natitira niyang pride. Kinain niya ang lahat ng kanyang pagkatao. Naligo siya, isinuot ang pinakamatinong damit na natitira sa kanya at lumabas. Hindi siya sumakay ng taxi. Kulang na ang kanyang pera. Sumakay siya ng bus, pagkatapos ay jeep. Ang init, ang siksikan, ang amoy ng usok. Ito ang mundong dati tinitingnan lang niya mula sa malamig na loob ng kanyang Mercedes. Ngayon, bahagi na siya nito. Pagdating niya sa harapan ng De Villa Holdings Building, halos hindi siya makahinga. Ang gusaling ipinangalan sa kanya ay tila isang dambuhalang monumento ng kanyang kabiguan. Ang security guard sa lobby, na dati sumasaludo sa kanya, ay tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa bago siya hinarang. Sino po sila? Saan po ang punta niyo? Si Ricardo de Villa ako. Nanginginig niyang sagot. May appointment ako kay Mrs. de Villa. Pinagantay siya ng guard habang tumatawag ito sa itaas. Bawat segundong lumilipas ay isang pagpapahirap. Ang mga empleyadong dumadaan ay napapatingin sa kanya, may halong pagtataka at tsismis sa kanilang mga mata. Sige po sir, pwede na daw po kayong umakyat, sabi ng guard. Ang paglalakbay sa elevator patungo sa dating opisina niya ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Pagbukas ng pinto, naroon si Lorna. Ang mukha nito ay puno ng awa. Sir Ricky, nasa loob po si ma'am. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At naroon si Eliza, nakaupo sa kanyang dating silya sa likod ng kanyang dating mesa. Ang itsura nito ay hindi nagbago, ngunit ang aura nito ay iba na. Mayroon itong kapangyarihan, mayroon itong kontrol. Anong kailangan mo, Ricardo? Tanong ni Eliza.
Ang boses ay kalmado, ngunit walang init. Hindi man lang siya nag-abalang tumayo o ngumiti. Lumunok si Ricky. Ang mga inihanda niyang salita ay naglaho. Eliza, I... Spit it out. I have a meeting in 30 minutes. Walang ibang paraan. Inilatag niya ang lahat. Kailangan ko ng tulong mo. Panimula niya, ang boses ay basag. Si Isabel, nanganak na siya. Kambal. At hindi niya ibibigay sa akin ang mga bata kung hindi ako magbabayad. Walang nagbago sa ekspresyon ni Eliza. Magkano? 10 milyon. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Eliza. Isang tawang hindi masaya, kundi puno ng kabalintunaan. 10 milyon. Ganoon na pala ang presyo ng mga pagkakamali mo ngayon. Eliza, please. Pagmamakaawa ni Ricky, lumapit siya sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi para sa akin to. Para sa mga bata. Mga inosenteng bata. Wala silang kasalanan dito. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Tinitigan siya ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay parang salamin. Sumasalamin sa kaawa-awang imahe ni Ricky. Sa isang iglap, nakita ni Ricky ang isang bahid ng awa sa mga matang yon. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tumayo si Eliza, hindi para tulungan siya, kundi para tapusin ang kanilang pag-uusap. Problema mo yan, Ricardo. Sabi niya, ang boses ay malamig at matatag. Bunga yan ng mga desisyon mo. Bunga yan ng mga kasinungalingan mo. For 5 years, you made your own choices. You built your own secret world. Ngayon, harapin mo ang mga resulta. Pero ang mga bata, putol ni Eliza, ay responsibilidad mo. Matuto kang harapin yan. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa nang walang pera o kapangyarihan na sinasandalan. This is your battle. Fight it. Tumalikod ito at tumingin sa malawak na bintana. Isang senyales na tapos na ang usapan. Naiwang nakatayo si Ricky sa gitna ng silid. Wasak. Walang pag-asa. Walang natirang dignidad. Lumabas siya ng opisina, ng gusali, na parang isang kaluluwang ligaw. Nang gabing iyon, sa kanyang hotel room, alam niyang tapos na ang lahat. Lagpas na ang taning na ibinigay ni Isabel. Talo na siya. Napahiga siya sa kama. Ipinikit ang mga mata. Hinihiling na sana ay isa na lang itong masamang panaginip. Maya-maya pa, isang tunog ang gumising sa kanyang pagod na diwa. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell. Napabalikwas siya. Sino ang pupunta sa kanya sa ganoong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Sumilip siya sa peephole. Walang tao. Nanginginig na binuksan niya ang pinto. Sa sahig ng hallway, walang tao. Tanging 2 malalaking wicker basket ang nandoon. At mula sa loob ng mga basket, narinig niya ang sabay na pag-iyak ng 2 bagong silang na sanggol. Sa ibabaw ng isang basket, may isang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, isang maikling sulat na isinulat sa isang piraso ng papel. 5 salita lang. Sayo na sila. Ang sabay na pag-iyak ng 2 sanggol sa hallway ay parang isang sirena na gumising kay Ricky mula sa kanyang pagkalugmok. Sa isang iglap, ang pag-iisip sa sarili niyang pighati ay napalitan ng isang biglaang, nakakataranta na responsibilidad. Maingat niyang binuhat ang 2 basket, papasok sa maliit na kwarto. Ang espasyo ay lalo pang lumiit. Pinagmasdan niya ang 2 maliliit na nilalang. Mapupula, kulubot ang balat at walang tigil sa pag-iyak. Ano ang gagawin niya? Paano? Ang huling beses na nag-alaga siya ng sanggol ay halos 1 dekada na ang nakalipas. At kahit noon pa man, laging nariyan si Eliza at ang mga yaya. Ngayon, siya lang. Sinubukan niyang kargahin ang isa, ngunit mas lalo lang itong umiyak. Sinubukan niyang pakalmahin ang isa pa, ngunit ganoon din. Gutom,
Basa ang diaper? May masakit ba sa kanila? Hindi niya alam. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Ricardo de Villa, ang CEO na kayang magpatakbo ng isang multimilyong pisong kumpanya, ay walang-wala nang magawa sa harap ng dalawang sanggol. Ang gabi na yon ay isang blur ng yak, pag-aalala, at purong pagod. Kinabukasan, alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa hotel. Bawat araw na lumilipas ay pera na wala siya. At ang mga sanggol, kailangan nila ng gatas, ng diaper, ng mga damit. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang natitira na lang sa kanya ay ang suot niyang damit, isang pares ng mamahaling sapatos, at ang Rolex na nasa kanyang pulso, isang regalo sa sarili noong unang kumita ng 1 bilyon ang De Villa Holdings. Walang pag-alinlangan, isinilid niya ang lahat ng gamit ng mga sanggol sa isang bag na iniwan ni Isabel at lumabas. Ang una niyang pinuntahan ay hindi isang bangko o isang opisina, kundi isang sanglaan sa isang eskinita sa Cubao. "Magkano to, boss?" Tanong niya sa lalaking nasa likod ng rehas, sabay hubad sa kanyang Rolex. Tiningnan ito ng lalaki, sinuri at kinalikot. 10,000, sabi nito, walang interes. 10,000 para sa isang relong nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. "Baka pwedeng taasan mo pa, boss? Original to." Pagmamakaawa ni Ricky. 10,000, take it or leave it. Nilunok ni Ricky ang lahat ng natitira niyang pride. Sige na. Lumabas siya ng sanglaan na may 10,000 piso sa kanyang bulsa at isang hubad na pulso. Pakiramdam niya, hindi lang relo ang nawala sa kanya, kundi ang huling piraso ng kanyang dating pagkatao. Gamit ang pera, naghahanap siya ng isang maliit na apartment na mauupahan sa isang medyo magulong lugar sa Quezon City. Isang kwarto lang, may maliit na kusina at banyo. Malayo sa Forbes Park, ngunit ito ang kaya niya. Ang amoy ng pintura at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ito na ang bago niyang tahanan. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa apoy. Natutunan niyang magtimpla ng gatas sa tamang temperatura. Natutunan niyang magpalit ng diaper nang hindi nasusuka. Natutunan niyang ihele ang 2 sanggol nang sabay para tumahan ang mga ito sa pag-iyak. Ang kanyang mga gabi ay walang tulog at ang kanyang mga araw ay puno ng walang katapusang gawain. Ngunit mabilis na naubos ang pera mula sa Rolex. Kailangan niya ng trabaho. Naglakas loob siyang mag-apply sa ilang mga kumpanya para sa mga managerial position. Ngunit ang pangalang Ricardo de Villa ay isa ng lason sa corporate world. Ang iba ay diretsahang sinasabi na ayaw nila ng gulo. Ang iba naman ay tinitingnan lang siya na may halong awa at pagkutya. Walang tumanggap sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, gutom at pagod, nakakita siya ng isang sign sa isang maliit na logistics company. Wanted, delivery driver cargador. Walang pag-iisip, pumasok siya. Ang interview ay hindi sa isang malamig na opisina, kundi sa isang mainit na warehouse. Ang nag-interview sa kanya ay hindi isang HR manager, kundi ang mabigat na dispatcher na may hawak na clipboard. "Kaya mo bang bumuhat ng mabibigat?" tanong nito. Tinitingnan ang kanyang malinis na mga kamay. "Kaya ko po," sagot ni Ricky. "Marunong ka mag-drive ng van?" "Opo." "Sige, magsimula ka bukas, 6:00 ng umaga. Huwag kang malilate." Kinabukasan, dumating si Ricky, suot ang isang lumang t-shirt at pantalon. Ang kanyang unang araw ay isang impyerno. Ang bigat ng mga kahon ay sumira sa kanyang likod. Ang init ng araw ay pumaso sa kanyang balat. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ang kanyang katawan ay puno ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Pagtingin niya sa kanyang palad, mayroon na itong mga kalyo. Ngunit kasabay ng sahod niya, mayroon din siyang dalang isang supot ng pandesal. At habang tinitingnan niya ang 2 sanggol na mahimbing na natutulog sa isang lumang kuna na bigay ng kanyang landlady, naramdaman niya ang isang bagay na bago.
isang pakiramdam ng nagawa. Kakaunti man, ito ay perang pinaghirapan niya, perang malinis. Isang gabi, biglang nagising si Ricky sa isang kakaibang iyak. Hindi ito iyak ng gutom, iyak ito ng sakit. Kinapa niya ang noo ng isa sa mga sanggol. Nagliliyab ito sa lagnat. Nataranta si Ricky. Walang kotse, walang perang pambayad sa pribadong ospital. Binalot niya ang sanggol sa kumot, isinakay sa tricycle, at dinala sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang emergency room ay magulo, maingay, at puno ng mga taong naghihirap. Naghintay siya ng mahigit 1 oras bago sila tawagin. Ang bawat minuto ay parang isang walang hanggan. Habang yakap-yakap niya ang umiiyak na sanggol, naramdaman niya ang isang matinding takot. Takot na mawala sa kanya ang batang ito. Nang sa wakas, ay matingnan ng doktor ang bata. At masiguradong simpleng lagnat lang ito na kailangan lang ng gamot. Isang malaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Habang pauwi sila, yakap pa rin niya ang sanggol na ngayon ay payapa nang natutulog sa kanyang balikat. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste sa kalye, tinitigan niya ang maliit na mukha. Hindi na ito isang pasanin. Hindi na ito isang resulta ng pagkakamali. Anak niya ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang dalisay at walang kondisyon na pagmamahal ng isang ama. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakit ay nagkaroon ng kahulugan para sa kanila. Lalaban siya para sa kanila. Pag-uwi sa apartment pagkatapos niyang mapainom ng gamot ang sanggol, nagpasya siyang ayusin ang iilang gamit na iniwan ni Isabel sa mga basket. Baka meron pang magagamit. Sa ilalim ng mga lampin at damit, nakapa niya ang isang matigas na bagay. Isang lumang sobre mula sa isang kilalang ospital sa Makati. Medyo lukot na. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, isang opisyal na dokumento. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang DNA Paternity Test Result. Binasa niya ang mga detalye. Ang pangalan ng ina, Isabel Rosales, ang pangalan ng 2 bata. Ngunit nang dumako ang kanyang mga mata sa seksyon na nakalaan para sa ama, isang pangalan ang nakasulat doon. Isang pangalan na pamilyar sa kanya. Isang pangalan mula sa mundo ng negosyo. Isang pangalan na tiyak na hindi Ricardo de Villa. Ang piraso ng papel sa kamay ni Ricky ay tila mas mabigat pa sa lahat ng kahon na binuhat niya sa kanyang bagong trabaho. Ang mga letra ay lumalabo sa kanyang paningin, ngunit ang isang pangalan ay malinaw na malinaw. Tila nakaukit sa kanyang isipan, gamit ang nagbabagang bakal. Alleged father, Javier Delgado. Javier Delgado, ang kanyang karibal sa negosyo. Ang lalaking laging sinusubukan na agawin ang kanyang mga kliyente, ang kanyang mga empleyado. Isang ahas na nakangiti. Ang paghinga ni Ricky ay naging mababaw. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang binasa ang dokumento. Nagbabaka sakaling nagkamali lang siya ng basa na baka isa lang itong masamang biro. Ngunit ang selyo ng ospital at ang pirma ng doktor ay naroon. Opisyal, pinal. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng pait at kabaluan. Isang malaking, malupit na biro. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang pagbebenta ng kanyang Rolex, ang pagtatrabaho bilang kargador, ang mga gabing walang tulog, ang takot sa ospital, ang unti-unting pagtubo ng pagmamahal sa kanyang puso. Lahat para sa mga anak ng kanyang karibal. Bigla siyang napatayo, ang DNA test result ay lukot na sa kanyang kamao. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Mas matindi pa sa galit na naramdaman niya para kay Eliza. Ito ay ibang klase ng galit. Ito ay galit na may kasamang matinding kahihiyan. Niloko siya. Ginamit. Ginawa siyang tanga. Siya si Ricardo de Villa at ginawa siyang reserba. Isang plan B. Isang convenient na tagasalo sa responsibilidad na hindi kayang panagutan ng tunay na ama at ng mismong ina.
Ang lahat ng matatamis na salita ni Isabel, ang lahat ng kanyang mga pangako, ay isa lamang palang palabas sa isang mas malaking plano. Sinipa niya ang isang upuan at ito'y tumalsik sa pader. Ang ingay ay nagpagising sa isa sa mga sanggol na nagsimulang umiyak. Tumahimik ka, sigaw niya hindi sa sanggol, kundi sa buong mundo. Lumakad siya ng paikot-ikot sa maliit na espasyo, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Gusto niyang manuntok, gusto niyang magwala. Gusto niyang hanapin si Isabel at si Javier at wasakin ang mga ito. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang umalis. Tumigil siya at tiningnan ang dalawang sanggol sa kuna. Ang isa'y umiiyak, ang isa na may mahimbing pa rin ang tulog. Sa isang iglap, hindi na niya sila nakita bilang mga anak niya. Nakita niya sila bilang ebidensya ng kanyang katangahan, bunga ng isang panlolokong siya ang naging biktima. Sila ang buhay na paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Hindi ko sila mga anak, sabi ng isang madilim na tinig sa kanyang isipan. Wala akong responsibilidad sa kanila. Pwede akong umalis. Pwede ko silang iwan, tulad ng ginawa ng kanilang tunay na ina. Ang ideya ay nakakaginhawa at nakakatakot ng sabay. Ang kalayaan ay isang hakbang na lang palayo. Maaari siyang magsimula muli, mag-isa, nang walang anumang pasanin. Dahan-dahan siyang lumapit sa kuna. Ang umiiyak na sanggol ay tumigil nang maramdaman ang kanyang presensya. Ang maliliit nitong mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng luha. Iniangat nito ang kanyang maliit na kamay na para bang inaabot siya, at sa isang iglap, nawala ang galit ni Ricky. Hindi niya nakita si Isabel, hindi niya nakita si Javier Delgado. Ang nakita niya ay ang sanggol na dinala niya sa ospital. Ang nakita niya ay ang maliit na nilalang na pinakain niya, pinaliguan, at inalagaan sa gitna ng kanyang sariling paghihirap. Ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila sa mga gabing walang tulog ay hindi dugo. Ito ay pag-aaruga. Ito ay sakripisyo. Ito ay isang bagay na mas totoo pa sa anumang nakasulat sa isang piraso ng papel. Sila ay mga biktima rin, inabandona, walang kasalanan. Katulad niya, ginamit lang din sila. Dinampot niya ang sanggol at niyakap ito ng mahigpit. Shhh! Tahan na. Nandito si Papa. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, ang salitang Papa ay hindi naging kasinungalingan. Ito ay isang desisyon, isang pangako. Tinitigan niya ang lukot na papel sa kanyang kabilang kamay. Ang katotohanang nakasulat doon, ang katotohanang sumampal sa kanya, gumising sa kanya. Ito ang huling pagsubok. Ang huling tanong ng tadhana. Sino ka ba talaga, Ricardo de Villa, kapag wala na ang pangalan mo, ang pera mo, at ang dugo mo? Dahan-dahan, sa harap ng kanyang mga anak, pinunit niya ang DNA test result. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay muli at muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Hindi ito isang kilos ng galit. Ito ay isang kilos ng pag-ako. Ang dugo ay hindi na mahalaga. Ang nakaraan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. At sa ngayon, siya ang kanilang ama. Ito ang kanyang tunay na kayamanan. Ito ang kanyang pagkakataon para sa pagtubos. Habang hinahagis niya ang mga piraso ng papel sa basurahan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaang hindi niya naramdaman kahit noong nasa tuktok pa siya ng kanyang tagumpay. Sa gitna ng katahimikang iyon, biglang tumunog ang kanyang lumang telepono. Ang ingay ay tila isang dayuhan sa kanilang munting mundo. Tiningnan niya ang screen, nag-aakalang baka isa na namang delivery order mula sa kanyang trabaho. Ngunit ang pangalan na nakarehistro sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang pangalan mula sa kanyang nakaraan, isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng kanyang nawala, at marahil sa lahat ng kanyang natutunan. Tumatawag si Eliza. Ilang beses munang tumunog ang telepono
Bago ito sinagot ni Ricky. Bawat ring ay isang alon ng pag-aalinlangan. Anong kailangan ni Eliza? Gusto ba nitong ipamukha muli sa kanya ang kanyang kabiguan? O baka naman may masamang nangyari kay Anton? Hello? Sagot niya. Ang boses ay bahagyang paos. Ricky, it's Eliza. Sabi ng boses sa kabilang linya. Kalmado. Formal. Pwede ba tayong magkita? May gusto lang akong ibigay sa'yo. Hindi nagtanong si Ricky kung ano ito. Hindi na mahalaga. Sige. Saan? May isang maliit na kapihan malapit sa St. Luke's. Alam mo ba yon? Kape at Kwentuhan ang pangalan. Isang simpleng kapihan. Hindi isang mamahaling restaurant. Hindi isang boardroom. Sige. Kailan? Bukas? 3:00 ng hapon? Sige. Sagot ni Ricky bago ibinaba ang tawag. Kinabukasan, bago umalis si Ricky, tinitigan niya ang kanyang sarili sa maliit at basag na salamin sa banyo. Ang Ricardo de Villa na nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang CEO na dati niyang kilala. Mas payat siya. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa araw at may mga linya na ng pagod at pag-aalala sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata, mayroon ng ibang kislap. Hindi na kislap ng yabang, kundi ng isang tahimik na pag-unawa. Isinuot niya ang kanyang pinakamalinis na polo shirt at maong at umalis. Pagdating niya sa kape at kwentuhan, nauna na si Eliza. Nakaupo ito sa isang sulok, malapit sa bintana, humihigop ng tsaa. Simple lang din ang suot nito, ngunit ang kanyang tindig ay may dalang kapangyarihan at kumpiyansa. Umupo si Ricky sa kanyang harapan. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tinitingnan lang nila ang isa't isa, dalawang estranghero na minsan ay naging mag-asawa. Kamusta ka na? Basag ni Eliza sa katahimikan. Okay lang, sagot ni Ricky. Nagtatrabaho, nag-aalaga ng mga bata. Tumango si Eliza. I heard. Nagtanong ako. Hindi nagulat si Ricky. Si Eliza ay laging isang hakbang na nauuna. Bakit mo ako gustong makita, Eliza? Diretsong tanong ni Ricky. Wala nang dahilan para magpaligoy-ligoy pa. May gusto lang akong malaman, sabi ni Eliza. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang mga bata, masaya ka ba sa kanila? Huminga ng malalim si Ricky. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya nagreklamo. Tiningnan niya si Eliza at ibinigay ang tanging bagay na maiaalay niya. Ang katotohanan. Hindi sila sa akin, Eliza, mahinang sabi niya. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Eliza, ngunit mabilis itong nawala. Tila mayroon na itong hinala. Nalaman ko kamakailan lang, may naiwang dokumento si Isabel, anak sila ni Javier Delgado. Hindi umimik si Eliza, hinayaan lang siyang magpatuloy. Noong una kong nalaman, pagpapatuloy ni Ricky, ang boses ay puno ng alaala ng sakit. Galit na galit ako. Gusto ko silang iwan. Gusto kong tumakas. Dahil sila ang simbolo ng katangahan ko, ng panloloko sa akin. Huminto siya, inalala ang gabing iyon. Pero habang tinitingnan ko sila, naawa ako. Hindi sa sarili ko, kundi sa kanila. Wala silang kasalanan. Ginawa lang din silang piyesa sa isang laro. At naisip ko, kung iiwan ko sila, ano ang pagkakaiba ko kay Isabel? Ano ang pagkakaiba ko sa dating ako? Tumingin siya sa labas ng bintana. Sila na lang ang natitira sa akin, Eliza. Siguro ito ang parusa sa akin. Ang kabayaran, ang alagaan ng mga anak ng ibang lalaki. Pero habang tumatagal, hindi na siya parang parusa. Sila ang nagturo sa akin kung paano maging tao ulit. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Ricky ay nakayuko. Hinihintay ang panghuhusga ni Eliza ang kanyang pangungutya. Ngunit ang narinig niya ay isang buntong hininga. Hindi ko alam na ganoon kalala ang ginawa sa iyo ni Isabel. Mahinang sabi ni Eliza. Pero tama ka, may hinala na ako. Nag-imbestiga rin ako.
Nalaman kong may relasyon din sila ni Javier. Gusto ko lang marinig mula sa'yo kung ano ang gagawin mo. Inilapag ni Eliza ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Hindi ito pera. Ano to? Tanong ni Ricky. Buksan mo. Binuksan ito ni Ricky. Sa loob, mga opisyal na dokumento. Papeles para sa isang trust fund. Nag-set up ako ng isang maliit na trust fund, paliwanag ni Eliza. Hindi para sa'yo, para sa 2 bata, para masigurado na makakapag-aral sila sa maayos na eskwelahan pagdating ng panahon, para mayroon silang panimula sa buhay. Hindi nila kasalanan ang mga pagkakamali ng mga magulang nila. Tumingin si Ricky mula sa mga papel papunta kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang namumuo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, heto pa rin si Eliza, gumagawa ng isang bagay na puno ng kabutihan at habag. Bakit, Eliza? Bakit mo to ginagawa? Dahil nanay din ako, Ricky. Simpleng sagot nito. At dahil gusto kong makita kang maging mabuting tao. Siguro, yun na lang ang natitirang pagtingin ko sa'yo, ang pag-asang magbago ka. At sa nakikita ko ngayon, mukhang nagsisimula ka na. Tumayo na si Eliza. Hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Paalam na, Ricardo. Ngunit bago pa man ito tuluyang makatalikod, nagsalita si Ricky. Eliza, sorry. 2 salita lang. Ngunit sa 2 salitang iyon, nakapaloob ang 5 taon ng kasinungalingan. Ang sakit, ang pagsisisi. Huminto si Eliza sa kanyang paglakad, ngunit hindi na ito lumingon. Maging mabuting ama ka sa kanila, Ricky. Sabi nito, ang boses ay malumanay na. Yun na lang ang tanging yaman na maipagmamalaki mo. At tuluyan na itong lumabas ng kapihan, iniwan si Ricky na mag-isa sa mesa. Hawak ang mga papel na simbolo ng isang hindi inaasahang biyaya at ang bigat ng isang kapatawarang hindi niya alam kung karapat-dapat ba siyang matanggap. 7 taon na ang lumipas. Ang umaga sa maliit na apartment ni Ricardo de Villa ay hindi na nagsisimula sa katahimikan ng isang mansyon, kundi sa isang masayang kaguluhan. Papa, si Javi kinuha na naman yung medyas ko. Sigaw ng 7 taong gulang na si Migs, habang tumatakbo palabas ng kwarto na iisa lang ang suot na medyas. Hindi magkaiba yung design. Sagot naman ni Javi mula sa loob ng kwarto, ang kambal na mas seryoso at mahilig magbasa. Napangiti si Ricky habang naghahalo ng sinangag sa kawali. Miguel, Javier, baba na kayo. Almusal na. Malilate na kayo sa eskwela. Bumaba ang 2 bata. Parehong malusog at makukulit. Ang dating mga sanggol na iniwan sa kanyang pintuan ay ngayon mga batang lalaki na puno ng buhay. Pinangalanan niya silang Miguel at Javier, Migs at Javi. Mga pangalang siya ang pumili, mga pangalang sa kanya. Pa, yung project ko po sa science, ha? Paalala ni Javi habang nauupo. Oo naman, anak. Dadaan tayo sa bookstore mamaya pagkatapos kong mag-out sa trabaho. Sagot ni Ricky habang inilalapag ang isang platong puno ng itlog at sinangag sa gitna ng kanilang maliit na mesa. Ang buhay nila ay simple. Ang apartment ay maliit. Ang mga gamit ay hindi mamahalin. Ngunit ang bawat sulok ng munting tahanan na ito ay puno ng tawanan, ng pag-aaral, at ng pagmamahal. Mga bagay na hindi kailanman naging tunay sa kanyang mansyon sa Forbes Park. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa isang public school na malapit sa kanila, dumiretso si Ricky sa kanyang trabaho. Hindi na siya CEO. Hindi na siya nagmamaneho ng Mercedes. Naglalakad lang siya papunta sa isang maliit, ngunit laging puno na restaurant kung saan siya ang manager. Good morning, Boss Ricky. Bati sa kanya ng mga kusinero at waiter. Boss Ricky, yung supplier ng gulay, tumawad ulit, sabi ng head cook. Ako nang kakausap. Pakitimpla mo muna yung sinigang. Tikman ko kung tama na ang asim, sagot ni Ricky
sabay suot ng kanyang apron. Dito, hindi siya si Ricardo de Villa ang negosyanteng kinatatakutan. Dito siya si Boss Ricky, isang amo na marunong makisama, na hindi nahihiyang magbuhat ng plato o mag-mop ng sahig kung kinakailangan. Ang kanyang mga katrabaho ay rumerespeto sa kanya hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang sipag at integridad. Natagpuan niya ang dignidad hindi sa taas ng kanyang posisyon, kundi sa lalim ng kanyang dedikasyon sa isang marangal na trabaho. Nang tanghali na yon, habang nag-aayos siya ng mga resibo sa kanyang maliit na opisina, iniabot sa kanya ng isang staff ang sulat. May mail po kayo, Boss Ricky. Isang postcard mula sa Peru. Ang larawan ay ang Machu Picchu. Pagbaliktad niya rito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay. Ricky, the world is bigger and more beautiful than I ever imagined. Hope you and the boys are doing well. Sincerely, Eliza ngumiti, si Ricky. Sa loob ng 7 taon, nakakatanggap siya ng mga postcard mula kay Eliza mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ehipto, Italia, Japan. Walang address na pwedeng sulatan pabalik. Isa lang itong paalala na ang babaeng minsan niyang sinaktan ay malaya na, masaya at tinutupad ang mga pangarap na isinuko nito para sa kanya noon. Walang galit, walang samaan ng loob. Tanging isang tahimik na pag-unawa na pareho na silang nasa mas mabuting lugar. Nang hapong iyon, sinundo niya ang mga bata sa eskwela. Gaya ng kanyang ipinangako, dumaan sila sa bookstore. Pagkatapos, dumiretso sila sa isang parke. May dala siyang isang lumang bisikleta na walang training wheels. "Papa, natatakot ako," sabi ni Migs habang nanginginig na nakaupo sa bisikleta. "Huwag kang mag-alala, anak. Hawak kita. Hindi kita bibitawan," sabi ni Ricky habang hawak ang likod ng upuan. "Sige na, pedal ka lang. Tumingin ka sa unahan, hindi sa paa mo." Sinubukan ni Migs. Umikot ang pedal, umandar ang bisikleta. Tumatakbo si Ricky sa likod nito. "Ayan na, kaya mo yan." Dahil sa tuwa, bumitaw si Ricky. Sa loob ng 3 segundo, mag-isang nagpatakbo si Migs. Ngunit nang mapansin niyang wala na ang kamay ng kanyang ama, nataranta siya at bumagsak sa madamong bahagi ng parke. Agad siyang dinaluhan ni Ricky. "Okay ka lang, anak?" Umiiyak si Migs, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigo. "Hindi ko kaya pa." Hinawakan ni Ricky ang mukha ng anak. "Anong hindi kaya? Nakita mo ba ang ginawa mo? 3 segundo. Mag-isa ka. Okay lang bumagsak, anak. Ang mahalaga, tatayo ka ulit at susubukan mo ulit. Ganoon sa buhay." Tinulungan niyang tumayo si Migs, pinagpagan ang damit nito, at muling isinakay sa bisikleta. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay ginto ang kalangitan, pinanood ni Ricky ang kanyang 2 anak. Si Javi na nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno, at si Migs na ngayon ay muling sumusubok. Mas may kumpiyansa na. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang karangyaan, ang kapangyarihan, ang kasinungalingan, ang pagbagsak. Lahat ng iyon ay parang isang buhay na pag-aari ng ibang tao. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang tawanan ay mas mahalaga pa sa tunog ng stock market. Ang kanilang mga yakap ay mas mainit pa sa anumang mamahaling Amerikana. Hindi siya mayaman. Ang sahod niya ay sapat lang para sa kanilang 3. Ngunit hindi kailanman siya naging ganito kakontento. Hindi kailanman siya naging ganito kapayapa. Nilingon siya ni Migs mula sa bisikleta. Isang malaking ngiti ang nasa mga labi nito. "Papa, tingnan mo. Hindi mo na ako hawak." At doon, habang mag-isang nagpepedal ang bata sa ilalim ng papalubog na araw, naintindihan ni Ricardo de Villa ang lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa katapatan at pamilyang pinag-ingatan. Ang bawat pagkakamali ay may katumbas na aral, at ang pagsisisi ang unang hakbang tungo sa muling pagbangon. At siya,
si Ricardo de Villa ay muling nakabangon. Hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. At iyon, para sa kanya, ang pinakadakilang tagumpay sa lahat.